Sir Benjo Basa. Sir Benjo, good morning po sa inyo, sir. Good morning po, Sir Orly. Good morning sa mga nakikinig at nanonood Pasensya ka sa'tin. na ha, ginising kita ng maaga dahil hindi yata maganda itong nangyayari na ngayon development sa kabila ng kaliwat kanan nating pagtalakay, pag-uusap, anong pwedeng gawin para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Para namang ilan sa ating mga kabataan ngayon parang nahihikayat pa na wow, it's time to be popular. Parang hindi yata maganda itong nangyayari. Paano ba natin ito maiiwasan para matigil na yung nangyari ang pinakauli sa Las Piñas na meron sinaksak na nasawi at meron ding nasugatan na Sir Benjo. Yes, opo 'no, 'yun yung malungkot talaga 'no na pangyayari po dito 'no. Patuloy 'yan, no, kasi, actually bago yung Tacloban meron ng ilang mga reported incidents, 'no, ng may sinaksak 'no, although mga hindi naman seryoso 'no, yung kalagayan ng mga ilang biktima 'no. Tapos yun na nga yung Tacloban. And then after nitong Tacloban po 'no, abay mas dumami 'no, Mm. ano rin naman po 'yan ano, parang ito naman po talaga sabi din naman po ng mga eksperto parang ito'y ano 'no, parang may ginagaya 'no, nung ilang mga bata 'no, o kaya parang nagiging trend 'no. Kaya alam mo Sir Orly 'no, ang dami nitong mga after that ano, hanggang last week 'no, ang daming mga reported cases na merong mga bomb threat, may mga shooting threat 'no, sa mga school 'no, na Mm. ina-upload sa mga Facebook nila 'no, at sa social media. So, ibig sabihin tama ka 'no, parang parang nagiging popular 'no, parang isang isang bagay ito 'no, na parang nagiging attractive pa 'no, sa ilan nating mga kabataan. But of course, itong nangyari sa Las Piñas the other day, napakaseryoso nito 'no, at, again meron tayong namatay 'no, na bata 'no. Last year din meron din tayong ganyan last year 'no, namatay din. Yan naman Mm. I think sa Paranaque 'no. So, ibig sabihin tuloy-tuloy 'tong mga ganito na nangyayari 'no, kahit pa nga bago yung sa Tacloban po 'no. So, isang bagay din ano na well sinasabi din ng mga tao 'no, na parang i-reduce 'no, i-minimize yung pagpapaano po dito 'no, yung parang pag-uusap o yung, parang napa-popularize kasi 'no, kaya ang nangyayari, nagiging ano, nagiging isang bagay ito 'no, na nakakakuha ng atensyon ano, kapagka ginawa ko parang gano'n po yung sinasabi po ng ilan. Parang ano ba 'to, kinakailangan ba nating, 'wag laging pag-usapan ito o mas magandang openly tinatalakay ito at binabanggit na kahit bata ka ngayon, 'pag may ginawa kang kasalanan magdurusa ka at ipakita kung anong uri ng pagdurusa para mas matuto raw. Effective ba yung gano'n, Sir Benjo? Um, Kasi hindi natin pa makita, 'no, kung papaano, kung paano na deterrent ba 'no, doon sa Mm. paggawa ng krimen ng mga bata 'no. Itong ating mga halimbawa itong mga umiiral natin ng mga policy 'no, of course 'no. Halimbawa dito sa ating, existing 'no na Juvenile Justice Act, 'di ba? Talaga namang merong pananagutan, tama po kayo diyan. Hindi naman talaga ito Absuelto, sinasabi oo. na wala wala oo, na absuelto ka, 'di ba? Mm. Kahit naman na ikaw ay bata o kahit pa nga wala ka pa sa age of criminal liability 'no, which is, below 15 halimbawa, 'di ba? Meron pa rin, hindi naman 'yan masasabi na wala talaga, ano po. 'Pag 50 naman yung minor halimbawa, lalo na, meron talaga 'yan ano, hindi yan masasabing, wala, 'di ba? Kaya kailangan nating ipaunawa 'no, ito sa mga bata kasi ang lumulutang kasi ngayon sa kahit sa social media, sige ipagtatanggol ka nung batas 'no, ikaw ay protektado ng batas, dahil ikaw ay minor, parang gano'n po yung nangyayari, 'no, gano'n gano'n po Tama po yung 'yan. Huwag natin gano'n yung banggitin nangyayari, oo. siguro, Mm. ako yung mga termino na minsan mild pa tayo, halimbawa suspect, huwag niyo sabihing suspect, kailangan ay child in conflict with the law. O sila ay Opo. hindi dapat 'yan na siguro yung
pagpapakita na medyo parang magaan ang lahat ng bagay na gagawin sa'yo kapalit ng isang krimen o isang pagkakasala na ginawa mo, siguro parang hindi nagiging kaaya-aya sa pananaw ng mga bata. Pero kung ipapakita mo na sila nagdurusa, tulad ng pagdurusa ng ilang mga nakatatanda, baka makaisip sila na ayokong gawin yan, ayoko matulad yan. Well, maaari naman pong gano'n, ano po, pero pinag-aralan din naman kasi po May ito 'no, batas nga yung pala, batas po na sorry ito may 'no. mga batas kasi tayong dapat tingnan din diyan, eh. Siguro yan talaga nating unahin ano, Sir Benjo? Oo po, in fact hindi lang naman po sa mga bata 'yan, kahit nga sa mga medyo sa matatanda 'no, di na nga natin tinatawag po 'di ba, yung mga kahit nga yung mga suspect na binabanggit po natin ano, hindi yan pupuwedeng i-display yung mukha sa TV 'no, parang may mga ganyan po or at least 'no, iniiwasan po 'yan ano, Mm. sa mga TV 'no, na sa mga balita 'no, iniiwasan na banggitin yung pangalan, may mga ganyan po tayo 'no. Consciously 'no, may ganyan pong ginagawa 'no, kasi not really to soften 'no, but, parang ano 'yan, eh, 'no, respect 'no, dun sa mga tao din ano, dahil 'yan sabi mo nga 'di ba, mga suspect din 'yan 'pag naka-detain nga 'di ba? Hmm. Dati tawag natin detainee 'no, bilanggo, eh, ngayon hindi na 'di ba? Person deprived of liberty na 'di ba? Siya nga Yung pala, mga bata ngayon 'di ba, ah, ma tama yung sinasabi mo 'di ba, mm, CICL na, mm, Children in Conflict with the Law 'no, parang mm. parang gano'n hindi na sila, May mitigating tinatawag effect, eh, 'no? May mm. mitigating effect, eh. Anyway, Yun Sir Benjo, possible, opo, panghuli na lang, mm. anong balita dun sa teacher o yung guro na sinuntok sa Macau? Kasi parang biruin mo, kung hindi makontento sa kaklase, pati teacher ngayon sinusuntok, ginugulpi. Dun sa ano Op ba yun, sa Davao de Oro ba yan, Sir Benjo? Opo, ayun hindi kami makakuha din po nung ano, eh, 'no, nung, direct namang info 'no, dahil, sabi po nung authorities po dun sa lugar, eh, yun nga po ay, under investigation na at, ginawan naman daw po nung aksyon ano, nung, DepEd at Davao de Oro 'no. So, kaya hindi po natin din ano, hindi din naman wala din namang mga statement ano yung teacher po natin doon ano po and even 'no nung naglabas ng statement yung DepEd Davao de Oro ay after that ay wala na. Pero ay ano yan nakakalungkot talaga yan 'di ba kasi pinag-uusapan nga natin bullying 'no, stabbing incident, shooting incident, no? But these are these cases po no or ano actually no yung bata against Mm. another bata eh. At this time hindi na, 'di ba? Teacher Kaya na no kaya nga po, yung eh. sinapak no. Oo. Kaya nga po alam mo sa amin sa Norte talagang gusto talaga namin din dito eh magkaroon talaga tayo no ng rules on discipline no dito sa ating mga paaralan, alternative discipline Aha. policies natin ano sa mga school kasi talagang ano eh no, hindi ka maaaring makapagturo ng mabuti ng maayos kapag hindi rin maayos no kapag hindi ka nakakapag-impose ng discipline ano po yan kaya ngayon isinusulong po ngayon sa Kongreso meron po tayong pinag-uusapan sa Kongreso na teacher protection policy no. Pero wala pa rin ano, wala pa rin hindi pa rin 'to umuusad 'no, Hmm. despite na ang dami na ng mga kaso 'no, Sir mga Benjo, nakaraang taon din po. ako'y nagpapasalamat sa iyong oras na pinakaloob sa atin lalo sa mga magulang na nakikinig ngayon. Maraming maraming salamat at magkakumustahan po ulit tayo lalo na po sa sitwasyon ng ating edukasyon na mukhang hindi yata nagiging maganda itong ating patuloy na paghahanap na mawala o maalis ang karahasan sa mga paaralan. Sir Benjo, thank you po sa inyo, sir. Yes, maraming salamat din po at, good morning po sa Good inyo. morning Thank po. you. National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basas ang inyo po napakinggan. 6:41 ng umaga.